may gobyerno na po sa Maynila. At susunod yan, baka papanagutin naman natin kung merong kapabayaan ang empleyado ng lokal na pamahalaang lungsod. Ibig sabihin, sarili natin. Yes. Oo, inaalam natin ngayon, iniimbestigahan ngayon. Tuluyan na yung mga taong ito. Kaya ginampanan naman natin yan. Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Ha? For today's video mga kuis, mga gayas, okay na, sunod na po. Sunod na po siguro yung mga dating empleyado ng local government, nakaraang administrasyon mga kuis, mga gayas, kung talagang makikitang may pagkukulang po sila sa mga kalakuhang katulunggisan na ginagawa dyan sa City of Maynila. Ha? Mukhang may mga kasuhan talaga nito mga kuis, mga gayas, sa klarong-klaro na yan. Ayan po pag-usapan natin sa video nito mga kuis. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and search, and subscribe. So without further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. May gobyerno na po sa Maynila. At susunod yan, baka papanagutin naman natin kung merong kapabayaan ang empleyado ng lokal na pamahalaang lungsod. Ibig sabihin, sarili natin. Oo, inaalam natin ngayon, iniimbestigahan ngayon. Tuluyan na yung mga Yes, tao. tuloy na yan. Kaya ginampanan naman natin yan. Yari kayo ngayon ha. Yan po. So, Yorme, mula po sa usapang basura, ito rin po ay nabalita yung nakapag-init po ng inyong ulo dahil nga po sa illegal na demolisyon ng RASAC or Rizal Avenue Sports Athletics Complex. Formal nang sinampahan ng criminal case ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila laban sa General Manager ng GLC Construction and Supply. Sunod lakuna na. Yan. Kasi hindi naman ako nagkulang mo ka for almost 2 months. Nagsasabi naman ako na kumuha kayo ng permit, building permit, demolition permit. Bukod sa pagdidiplomasya ko, may sumubok pa. Mamalas-malas mo. Isa lugar kasi na yan, yung katabi niya, magtatayo tayo ng bagong library para sa mga taga Santa Cruz. Lumapit sa akin yung mga taong bayan, lalo na yung mga senior citizen, na gigibayin yung kanilang pasilidad. At giniba na nga yung RASAC. Pati yung daycare. Kaya yung kapanahonan, nilakuna mga kuis, mga kayas, no? Na kung saan yung mga ibang contractor dyan, hindi ko naman nila lahat ng mga contractor. Gaya ng GLC, yan, talagang walang pakundangan na nagpapatayo. Kung construct ng building, na lang iwan natin kung sino nagpapagawa, baka si congressman. Tapos nagdidemolish na walang kaukulang permit galing dyan sa City Hall mga kois. Sa kapanahonan niya ng dating administrasyong Lacuna. Sabi ko ako, ba't nagkagano? Tinanong ko si Andres, meron bang demolition permit? Wala. Meron bang building permit? Wala. Ako, Allows. we have to put an end to this. Yes. Kaysa magturo tayo na magturo. Ito, tinuluyan na natin. Multiple cases yan. Naku. Sa kaya mo ka. Dami. Hindi birong kaso yan. Criminal charges yan. Criminal complaint. Susunod pa natin yan yung civil. Yan. Kaya naman kayo na mga manonood, baka nanonood yung mga kontraktor ng DPWH o ng national government. Welcome kayo sa Maynila. Mag-apply kayo ng building permit. Magbayad kayo ng mga kaukulang buwis o regulatory fees. Total, bayad naman kayo. Kasama yan sa computation. Yes. No? May gobyerno na po sa Maynila. Alam mo bang gagawin natin susunod? Magpapile pa tayo ng civil case. Naku po. Para proteksyonan yung pag-aari ng taong bayan. Kasi property natin, yung mga Yes, giniba. tama. Nasaan na ngayon? Tapos, susunod yan, baka papanagutin naman natin kung merong kapabayaan ang empleyado ng lokal na pamahalaang lungsod. Ibig sabihin, sarili natin.
Oo. Na alam natin ngayon, iniimbestigahan ngayon. But for the meantime, I think the people of Manila wanted, tuluyan na yung mga taong ito. Yan. Kaya ginampanan naman natin yan. At sana ito'y maging alaala. Pinasarap ko pa no? Pabala. Sa mga gumagawa ng pagawaing bayan. Gusto po namin yan. Tugunan nyo lang yung inyong obligasyon. May gobyerno po sa Maynila. Meron pa tayong gagawin. Kung ako sa inyo, magbayad na kayo Ako po. ng inyong mga buwis o what you call contractor's tax. Yan, mas mabigat yan. Another kaso yan. Pero, again, bilang ama ng ating lungsod, pinapairal ko pa rin ng diplomasya. Kaya lang po, ang lahat ng bagay ay May may katapusan. katapusan. Yes. Hindi naman po pwedeng puro diplomasya lang kami. Tama. We have to put an end to this thing. Basta kami seryoso. Yes. Kung sa tingin nyo joke kami, wala kaming magagawa. Karapatan nyo yan. Basta kami, kagampanan namin itong kulin. Yun nga po, Yorme. Sabi ng ating netizen, si Judy Horca, yes, active at may gobyerno na ang Maynila. Yes. Yun naman ninais ng taong bayan. Kasi kung hindi hinahanap ng taong bayan niya, malamang hindi tayo nakabalik. Tama. Yan ang inaasahan sa atin ng taong bayan. Tuk din natin yung ating tungkulin sa kanila. Pumanatag po kayo. Basta tayo, no holy cow. Panagutin natin yung mga individual na lumalabis-labis. Kahit malaki pang kumpanya yan. Good luck sa kanila. I wish them well. For the meantime, gusto natin maiparamdam sa ating mga kababayan na may gobyerno silang matatakbuhan. Opo, dahil nga Yorme, pananagutin niyo po itong mga ito, meron pa kayong gustong panagutin dahil sa natuklasan ninyong Naku po. 14 billion flood control project sa Maynila. Ayan yung sinasabi ko sa iyo na yung susunod natin gagawin. 14 billion. Natagpuan natin. Alam mo saan natin natagpuan? Una, may nireport yung GMA 7 na 215 flood control project. Buti pa GMA 7 nalaman. Pero may gobyerno ng Manila, walang kalang malam. Kasi nga, hindi ko alam ba't kinukubli nila Sila-sila alam lang. mo saan natin nasiyasat? Would you believe? Office of the President. Sa website. Doon. Andun daw. Alaman natin. Kaya nagkaroon ng total 14 billion. Di yun ay tapos na. 2022, 23, 24, and 25. So, bumaha ng pondo sa Manila sa flood control. Tapos na. Yes. Babaha pa rin sa Manila. Yun ang ironic. Doon ang nakakalungkot. Napaka-ironic talaga. Maswerte naman tayo mga Pilipino. Hindi lang bilang mayor Hindi lang bilang Manileño. Tayo, mukha. Bilang Pilipino. Si Senator Ping Lacson, nag-deliver ng privilege speech. Si Senator Marcoleta, iniimbestigahan na. Ayan, habang iniimbestigahan nila, tayo naman, ang habulin natin, what is due to the city. Lahat yan, i-issuean natin ng SOA. Statement of Account. Naku po. Yan. Kasi hindi po Congressman. pwede. Akalain mo, yung ordinaryong tao, pagka nagpapagawa ng bahay, nagbabayad ng contractor's tax, building permit. Pero pag parang mga anak ng Diyos, anak pinagpala, Ano? exempted sila. Hindi naman pwede. Basta kayo, kung nanonood kayo, may pagkakataon para sa inyo to redeem yourself. Kung hindi, huwag na po tayo umabot sa korte. Babayad kayo ng buwis. Kukuha kami ng abogado para idemanda kayo. Yung abogadong kinuha namin, kayo din na nagbabayad. Kasi galing din sa buwis nyo yun. Yung pampapasweldo namin sa abogadong magdedemanda sa inyo. Hindi ba laking insulto yun? Kaya may ginana, top din na lang nila yung kanilang dapat gawin bilang naghahanap buhay sa Manila. Ulitin ko, welcome kayo maghanap buhay sa Manila.
Pero kailangan nyo rin gampanan yung responsibilidad ninyo bilang negosyante Big check. ng gobyerno. Usapang baha pa rin po, Yorme. Ay, talagang hindi natatapos ang ba? So, yun nga mga kois, mga gayas, no? Mukhang sila na po isusunod nating buting Yorme Isko Moreno. Mukhang marami kasama yata yung dating mayor. I think, kasama yung dating mayor at yung kasalukuyang mga congressman dyan. Na talagang sobra-sobra yung pondo ng flood control na yan. Tapos baha pa rin mga kois, mga gayas. So, yan po abangan natin mga kois, mga gayas. Okay? At kung bago naman po kayo sa YouTube channel, please follow, like, and search, and subscribe. At na-appreciate ko sobra yung komento nyo sa comment section ng ating video. Yung like, napaka-importante po yan. Kahit like lang po, marami pong salamat sa inyo mga kois, mga guys. So without further ado, sorry. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.